Si Manong Elmer ay isang janitor sa isang malaking kumpanya. Sa edad na 55 anyos, ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak. Kahit ilang beses na siyang pinapatigil na magtrabaho ng kanyang anak, ay patuloy pa rin siya dahil sa kagustuhan niya na meron siyang sariling pera at hindi iasa ang lahat sa anak. Sapagkat para kay Manong Elmer, pinagtapos niya ang kanyang anak upang magkaroon ito ng magandang buhay at hindi matulad sa kanya na hindi man lamang nakapagtapos ng elementary. Tay, ayaw niyo po ba talagang tumigil na magtrabaho? Di ba sinabi ko naman po sa inyo na kaya ko na pong mag-provide para po sa ating dalawa? Ayaw ko po na nakikita kayong nahihirapan, lalo na't hindi naman po ninyo kailangang magtrabaho pa. Sad ni James. 25 anyos na ito at nag-iisang anak ni Manong Elmer. Tumingin si Mang Elmer sa kanyang anak at sinabi, "Anak, ilang beses ka bang kailangang sabihin sa'yo na hindi mo ako kargo, hindi ba? Hayaan mo na akong magtrabaho sapagkat kaya ko pa naman." "Pero tay, kaya nga po ako nagtapos ng kolehiyo upang mabigyan ko kayo ng magandang buhay. Pero papaano ko po magagawa yun kung patuloy pa rin po kayong nagtatrabaho? Imbes na manatili na lamang kayo dito sa bahay at magpahinga, nagpapakahirap pa po kayo." Buntong hininga na lamang na saad ni James sapagkat ayaw niyang nakikita ang kanyang ama na nagtatrabaho pa. Dahil tumatanda na rin ito. Kahit na ilang beses nasabihan si Manong Elmer ng kanyang anak, ay hindi nagbabago ang kanyang isip. Ang nais lamang niya ay magtrabaho hanggat kaya pa ng kanyang katawan. Dahil alam niya balang araw ay hindi niya nakakayanin pa. Kaya habang kaya niya pa, ay nais niyang magtrabaho at mag-ipon ng kaunting pera upang kahit papaano ay meron siyang ipon. Sa totoo lang ay hindi niya naman na kailangan pa ito dahil ang nais ng kanyang anak ay manatili na lamang siya sa kanilang bahay. Pero matigas talaga ang ulo ni Manong Elmer sapagkat mas gugustuhin pa rin niya na magtrabaho na lamang kaysa manatili sa kanilang tahanan at walang ginagawa. Buong buhay niya kasi ay panay siya kayod. Kaya naman gusto niya ay siya'y laging merong ginagawa. Kaya naman naisip ni Manong Elmer na kahit ang anak na niya ang nagsusuporta sa kanilang mag-ama, ay magtatrabaho pa rin siya upang kapag meron siyang gustong bilhin, ay hindi niya na kailangang manghingi pa sa kanyang anak. "Anak, pinagtapos kita ng kolehiyo kasi gusto kong magkaroon ka ng magandang trabaho at hindi na matulad sa akin. Gusto ko na hindi mo na maranasan ang hirap na naranasan natin noong bata ka pa. At mabigyan mo ng maginhawang buhay ang magiging pamilya mo sa hinaharap. Ang pagtatapos mo sa kolehiyo ay para sa iyo, anak, hindi para suklian kung ano man ang nagawa ko. Kahit kailan na hindi ako nag-aangad ng kahit na anong kapalit mula sa iyo, anak." Nakakiting saad ni Manong Elmer. "Ay naman, alam niyo naman po na gustong-gusto kong suklian ang lahat ng naging sakripisyo niyo po para sa akin. Kaya nga nang makapagtapos po ako ng pag-aaral, ay naghanap po kaagad ako ng trabaho," sambit ni James. Natutuwa si Manong Elmer na nakikita ang kanyang anak na sobrang matulungin sa kanya at laging inaalala ang kanyang kalagayan. Alam niya na napalaki niya ng maayos si James. Laki man sa hirap, ay hindi yun naging dahilan upang magtanim ng sama ng loob sa kanya ang kanyang anak. Sobrang mahal na mahal ni Manong Elmer ang nag-iisa niyang anak. Kaya't mas nais na lamang niyang magtrabaho kaysa maging pabigat dito, lalo na at kaya pa naman ng kanyang katawan. Hindi niya nais na iasa sa kanyang anak ang kanyang pangangailangan. "Tay, ito nga po pala ang sahod ko. Gusto ko po na bumili po kayo ng mga bagong damit," sambit ni James at inabutan ng pera ang kanyang ama. "Anak, hindi ko na kailangan yan. May kaunti pa naman akong ipon. Kaya hindi mo na ako kailangang bigyan ng pera. Mas mabuti pa na itago mo na lamang yan at ipunin mo," saad ni Elmer at ibinalik sa kanyang anak ang pera na iniabot sa kanya. Ilang beses na siyang binigyan ni James ng pera, pero kahit kailan ay hindi niya tinanggap kahit magkanong halaga na ibinibigay sa kanya ng anak. Dahil gusto niyang makaipon si James ng pera upang hindi ito mahirapan kapag nakapag-asawa na ito at nagkaroon ng mga anak. Matagal na niyang pinipilit ang kanyang anak na mag-asawa pero mukhang wala pang balak si James. Lalo na
At ilang beses niya nang sinasabi kay Manong Elmer na gusto muna niyang suklian ang paghihirap ni Manong Elmer bago siya magsimula ng kanyang sariling pamilya. Ilang beses naman nang sinabi ni Mang Elmer na hindi niya na kailangan pang suklian ang anuman na naging paghihirap niya para sa anak. Lalo na at obligasyon ni Elmer bilang magulang na itaguyod at pagtapusin si James sa kanyang pag-aaral. Kahit hindi makumbinse ni Manong Elmer ang kanyang anak na mag-asawa pa, ay lagi niya itong pinapaalala sa kanya, lalo na at gusto na nitong magkaapo. Nag-iisang anak lamang niya si James. Hindi na siya nag-asawa muli simula noong mamatay ang kanyang asawa sa panganganak. Dahil itinaguyod na niyang mag-isa si James at binigyan ng komportableng buhay. "Papasok na ako sa trabaho, anak. Mag-ingat ka sa pagpunta ng trabaho mo, ha?" Pagpapaalam ni Manong Elmer sa anak. Pero tay, gusto pa sanang pigilan ni James si Manong Elmer. Pero nakasakay na lang tricycle papalabas ng kanilang kanto ang kanyang ama. Kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi ang pagmasdan na lamang papalayo ang ama. Makaraan ng ilang minuto, ay nakarating na nga si Manong Elmer sa kanyang trabaho bilang isang janitor sa isang malaking kumpanya. Ilang minuto lamang ang layo ng kanyang pinagtatrabahuan mula sa kanilang bahay. Nang makarating siya roon, ay nagpalit na siya ng kanyang uniforme at nagsimula ng mag-map ng site. Nang makita siya ng kanyang kumpare na parehas rin niyang janitor sa kumpanya, ay kinausap siya nito. "Pare, bakit nagtatrabaho ka pa rin bilang janitor dito? Di ba't matagal ka nang pinapatigil ng iyong anak sa pagtatrabaho? Bakit ayaw mong makinig na lamang sa kanya, pare? E di sana ngayon ay nakahiga ka na lamang sa inyo at nagpapahinga." Tanong ni Nico, na edad 55 anyos na rin. Kaidaran lamang ni Manong Elmer. Si Nico ay naging kaibigan ni Mang Elmer sa kumpanya dahil halos 15 taon na silang magkasama sa kumpanya bilang janitor. "Ano ka ba naman? Hindi ko naman kailangang umasa lang sa anak ko para mabuhay. Saka mas gusto ko nga yung ganito na nagtatrabaho para naman kahit papano ay may ginagawa ko. Malakas man naman ako at kaya ko pang magtrabaho." Sambit ni Mang Elmer. "Naku pare, di ba hindi ka naman inuobliga ng anak mo na magtrabaho? Mabuti ka nga gusto ng anak mo na sa bahay ka na lamang kaysa magtrabaho. Yung mga anak ko walang utang na loob. Nag-asawa sila kaagad. Tapos hindi man lamang nila ako naisip na padalhan pagkatapos ng ginawa kong sakripisyo para sa kanila." Pagrereklamo ni Nico. Napabuntong hininga na lamang si Manong Elmer nang marinig ang reklamo ng kanyang kaibigan. Gusto sana niyang pagsabihan si Manong Nico na hindi naman siya obligasyon ng kanyang mga anak, pero ayaw niyang manghimasok sa buhay nito. Kaya't pinakinggan na lamang niya ang bawat hinaing ng kanyang kaibigan. Pakaramdam ni Mang Elmer ay hindi tama ang nais ni Manong Nico na ngayon natapos na sa pag-aaral ang kanyang mga anak ay susuportahan na siya ng mga ito. Para sa kanya ay dapat ang mga anak ang kusang magbigay sa mga magulang. Lalo na hindi naman hinihiling ng anak na sustentuhan sila ng kanilang magulang. Dahil bilang magulang, ay obligasyon nila bilang magulang na bigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Laking pasasalamat na lamang ni Elmer at hindi ganoon lumaki ang kanyang anak dahil napalaki niya ito ng maayos. "Pare, ayahan mo na. Hintayin mo na lamang na bigyan ka ng mga anak mo ng pera para hindi ka na may stress. Ang gawin mo na lamang ngayon ay magtrabaho ka at mag-ipon habang kaya mo pa para hindi ka naman mahirapan pagdating ng araw." Payo ni Mang Elmer sa kanyang kaibigan. "Pero pare, mali naman kasi ang ginagawa ng mga anak ko. Basta sustentuhan nila ako, ay parang wala na silang pakialam sa akin." Pagrereklamo ni Mang Nico. Napailing na lamang si Manong Elmer sapagkat alam niya na masyadong demanding ang kanyang kaibigan. Pero wala naman siyang magagawa roon. "Magtrabaho na lamang tayo muna pare. Dahil ang mapapayo ko lamang sa iyo ay mas mabuti pa na hintayin mo na lamang na bigyan kanila ng kusa. Kesa naman obligayin mo pa sila na bigyan ka ng pera." Sad ni Mang Elmer. Ayaw nang makinig pa ni Mang Elmer ng mga hinanaing ng kanyang kaibigan. Dahil alam nito na hindi siya naging mabuting ama sa kanyang mga anak. Dahil nasaksihan ni Manong Elmer kung papaanong tinaguyod nito ang kanyang mga anak. Tinulungan ng mga ito ang kanilang mga sarili upang makapagtapos lamang ng kolehiyo. Kahit ganoon si Nico, ay naging magkaibigan pa rin silang dalawa. Ilang beses na ring pinayuhan ni Mang Elmer ang kanyang kaibigan
Pero hindi naman ito nakikinig sa kanya. Kaya sumuko na lamang siyang magpayo rito. Maya-maya, Sir, pasensya na po. Paghingi ng tawad ni Mang Elmer nang matabig ng CEO ang balde na pinaglalagyan ng maruming tubig para sa map. Napabuntong hininga na lamang si Robert, ang CEO ng kumpanya at sinabi, "Sa susunod, mag-iingat ka kasi. Pasensya na po talaga, sir." Sobrang kabado si Mang Elmer sa reaksyon ng CEO, sapagkat alam niya na ang kanyang pagkakamali ay magiging dahilan ng pagkasasante niya sa kumpanya. Laking pasasalamat na lamang niya nang hindi na siya pinansin pa ng CEO at inayaan na lamang ang kanyang ginagawa. Tinapos na lamang ni Mang Elmer ang kanyang trabaho at pagkalipas ng ilang oras ay umuwi na siya sa kanyang bahay. "Tay, nakapagluto na po ako. Gusto niyo po bang sabayan ko kayong kumain?" Bungad ni James sa kanyang ama na bagong rating. Napangiti naman si Manong Elmer sa ginawa ng kanyang anak para sa kanya. "Alam ko parehas tayong pagod sa trabaho, pero naisip mo pa rin na ipagluto ako, anak. Sa susunod, anak ha, hayaan mo na lamang ako. Pwede naman akong magbukas na lamang ng delata dyan sa may cabinet. Dapat ang ginagawa mo pagka uwi mo sa bahay ay nagpapahinga ka na kaagad." Sobrang laking pasasalamat ni Manong Elmer na napalaki niya ng maayos ang kanyang anak at hindi na tulad si James sa ibang kabataan na naging suwail at pasaway. Buti na lamang at sinuportahan niya si James sa lahat ng mga bagay. Alam ni Manong Elmer na isa iyon sa mga dahilan kung bakit sobrang lapit ng loob ng kanyang anak sa kanya, sapagkat laging nakaalalay si Manong Elmer kay James. "Tay, alam niyo naman po na hilig ko po ang magluto, hindi ba? Sa kamalit na appreciation lamang po ito. Lalo na noong bata pa ako, ay lagi niyo po akong pinagluluto ng pagkain, kahit na pagod po kayo galing sa trabaho." Wika ni James. "Tara na nga at kumain na nga tayo, anak." Sinabayan na kumain ni Manong Elmer ang kanyang anak, at pagkatapos ay nagpahinga na nga rin siya, sapagkat maaga pa ang kanyang trabaho kinabukasan. Sa mga lumipas na mga araw, ay halos araw-araw na lamang nilang pinag-uusapan ni James na tumigil na siya sa pagtatrabaho dahil mas gugustuhin ng kanyang anak na manatili na lamang siya sa munti nilang tahanan kaysa siya ay magtrabaho pa. Ngunit hindi nais ni Mang Elmer na walang ginagawa. Kaya lagi niyang pinapaintindi sa kanyang anak na si James na mas mabuti pa na mag-ipon na lamang ito kaysa isipin pa siya. Wala namang magawa ang kanyang anak sa desisyon nito, kaya sinuportahan na lamang ni James ang nais ng kanyang ama. Hanggat hindi pa nahihirapan si Manong Elmer sa trabaho, dahil gusto ni James na komportable ang kanyang ama sa mga ginagawa nito at hindi nahihirapan. "Ihatid ko na po kayo, tay." Pag-aalok niya sa kanyang ama, lalo na at bumili si James ng kauna-unahan nilang kotseng mag-ama. "May kotse na tayo, anak?" Gulat na tanong ni Manong Elmer nang makita ang kotse na pinarada ni James sa kanilang harapan. "Opo, tay, kaya hindi na po nyo kailangang mag-commute pa kapag kayo po ay nagtatrabaho." Sad ni James. Halos hindi makapaniwala si Manong Elmer nang makita niya ang kotse. Hindi na siya tumangki sa alok ng kanyang anak at sumakay na nga sa kotse. Hinatid siya ni James sa kumpanya na kanyang pinagtatrabahuan. At nang makarating na nga sila ng kumpanya, ay nagsimula na siyang magtrabaho. Makalipas ang ilang linggo, ay nakita niya ang kanyang anak na sumusuka ng dugo. Kaya agad niya itong tinakbo sa ospital at nalaman niya na mayroon palang leukemia ang anak at kinakailangan ng chemotherapy. Lumala ang sakit ni James, kaya't kailangan ng simula ng gamutan. Hindi alam ni Manong Elmer kung saan siya kukuha ng ganoong kalaking pera, dahil kahit gamitin niya ang kanyang inipon para sa therapy ng kanyang anak, ay hindi pa rin iyon sasapat. Naiyak na lamang si Manong Elmer nang makita ang kanyang anak sa ganoong kalagayan at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi pa ganoon kalaki ang ipon ni James, kaya naman hindi rin ito sasapat, sapagkat mahaba-habang gamutan ang mangyayari sa kanya. "Anong gagawin ko ngayon?" tanong ni Manong Elmer sa kanyang sarili nang makita ang kalagayan nito. Hindi niya lubos maisip na may sakit na pala si James, kahit pa sobrang pag-aalaga niya rito. Hindi niya inaakalang ganito ang mangyayari sa anak. Akala ni Manong Elmer ay kaya ni James ang kanyang sarili, sapagkat nakikita naman niya na maayos ang kalagayan nito. Pero mali pala siya. Dahil kahit may nararamdaman na si James,
ay hindi pa rin pala ito nagpapatingin sa doktor. Inaasahan ito na madadaan sa gamutan ng panghihina ng katawan nito. Akala niya ay dahil lamang sa puyat at pagod dahil sa kanyang pagtatrabaho. Hindi naman masisi ni Manong Elmer ang kanyang anak. Dahil gusto lamang pumawi ni James sa kanya sa ilang taon niyang pagsisikap upang mabigyan ng magandang kinabukasan si James. Napaiyak na lamang si Mang Elmer sa harapan ng altar habang nagdarasal kung ano ang maaari niyang gawin. Alam niya sa kanyang sarili na kailangan niyang magdesisyon kaagad kasi nasa alanganing sitwasyon na ang kanyang anak. Hanggang sa nakaisip si Manong Elmer ng isang tao na maaaring makatulong sa kanya. Kaya agad na nagtungo si Mang Elmer sa opisina ni Robert, ang CEO ng kumpanya na kanyang pinagtatrabahuhan. Umaasa si Mang Elmer na makahingi siya ng kaunting tulong sa kanyang amo upang maipagamot ang kanyang anak. Sir, baka po pwede akong humingi ng tulong. Kailangan ko po kasi ng malaking halaga para maipagamot ko po ang anak ko. Pangako po, babayaran ko po ang bawat sentimo at sisiguraduhin ko po na hindi ako magpapahinga mula sa trabaho hanggang sa masigurado ko po na nakabayad na po ako ng buo. Pakiusap ni Mang Elmer sa CEO. Tinignan sa Elmer ni Robert mula taas hanggang paibaba at sinabi, "At sino ka naman sa inaakala mo para manghingi sa akin ng malaking halaga? Hindi biro ang sinasabi mong halaga, Elmer. At kahit magtrabaho ka ng ilang dekada, ay mauuna ka pang mamatay bago mo mabayaran yun ng buo." Desperado na si Mang Elmer na humingi ng tulong kay Robert. Dahil bukod sa kanyang boss, ay wala na siyang alam na pwede pa niyang paghingian ng tulong. Hindi niya lubos maisip na mawawala ng maaga ang kanyang anak sa kanya. Lalo na at napakabuting anak ni James sa kanya. Sapagkat nakikita ni Mang Elmer sa kanyang anak na ginagawa nito ang lahat para lamang masuklian ang naging sakripisyo ni Mang Elmer para sa kanya. Kahit pa hindi niya naman iyon hinihiling kay James. Kaya nais niyang gawin ang lahat para masigurado na makakalikom lamang siya ng sapat na pera para sa patuloy nitong gamutan. Malaki-laki na rin kasi ang nagagastos nilang mag-ama. Halos wala nang matira sa kanila. Kaya naman nagpakasakali siya sa kanyang amo. Gagawin ko po ang lahat, sir, para lamang masiguro na mababayaran ko po kayo. Desperado na po kasi talaga ako, sir, kasi wala po akong malalapitan na iba. Sige na po, sir. Pakiusap po. Pautangin niyo na po ako. Gusto ko lamang pong mailigtas ang buhay ng aking anak. Naiiyak na pagmamakaawa ni Mang Elmer kay Robert. Ngunit ngumisi lamang si Robert at sinabi, "Guard, labas niyo na nga ang lalaking ito sa opisina ko." Sir, pakiusap po. Wala kang makukuha na kahit ni isang singkong duling sa akin. Di nasaad na Robert at tinawalan lamang ang nakakaawang kalagayan ni Mang Elmer. Kinausap ni James ang kanyang ama na ibenta na lamang ang bago nilang bili na kotse. Pero ayaw namang ibenta yon ni Mang Elmer dahil alam niya na ilang taon lang pinag-ipunan niyo ng kanyang anak. Ganun pa man, ay wala na rin siyang nagawa dahil kailangan nila ng pera sa lalong madaling panahon. Kaya ibinenta ni Mang Elmer ang kotse nila at nagkaroon ng sapat na pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Matapos ang ilang buwan ay nakalabas na si James ng ospital. Umalis na rin sa kumpanya si Mang Elmer dahil sa pamamahiya ng kanyang boss. Sa tingin niya, ay hindi niya na kayang magtrabaho pa sa ganoong working environment. Mas pinili na lamang niya na alagaan ang kanyang anak nang sa gayon ay masigurado na maayos ito bago siya muling maghanap ng bago niyang trabaho. Sa paglipas ng ilang mga buwan, sa awa ng Diyos ay kahit papaano ay naging maayos na rin ang kalagayan ni James. Nagsimula na siyang maghanap ng bagong trabaho. Laking gulat ni Mang Elmer nang malaman na nalugi na pala ang kumpanya ni Robert kasi pinula out ng major shareholders ang lahat ng investment niya sa kumpanya. Napakarami rin pala nitong pagkakautang. Lulong pala ito sa sugal at sa iba't ibang mga bisyo. Sinira lamang nito ang kumpanyang tinayo ng mga magulang nito. Napakalayo ng pag-uugali nito sa dati nilang amo. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung tuluyan na ngang bumagsak ang kumpanya nito. Samantala ang kanyang anak naman ay nagpatuloy na sa pagtatrabaho. Mas naging maganda na ang trabaho nito. At nagsimula na ring mag-invest sa iba't ibang mga negosyo. Naisip kasi ng kanyang anak na habang nagtatrabaho siya,
ay mag-i-invest siya sa iba't ibang mga negosyo. Nang sa gayon ay kapag kinakailangan nila ng pera, ay meron silang mahugot at hindi lamang ang kanyang sinasahod. Nadala na kasi ito sa nangyari sa kanila noon. Kaya naman imbes na mag-ipon sa bangko, ay pinapalago niya na lamang ang kanyang pera. Sa paglipas ng 5 taon, ay guminhawa ang kanilang buhay na mag-ama. Naninibago si Mang Elmer sa pagbabago ng kanilang buhay. Dahil mula sa maliit na tahanan, ay nakatira na sila ngayong mag-ama sa isang 2 palapag na bahay. Meron na rin silang restaurant at ilang mga kotse. Isama pa ang mga perang ininvest ni James sa iba't ibang negosyo. Kaya naman nagkakapera siya ng walang kahirap-hirap. Halos hindi makapaniwala si Mang Elmer sa kanyang naging bagong buhay. Ang dating tinatapak-tapakan lang ng kanilang boss, ngayon ay may-ari na ng ilang restaurant. Sobrang pasasalamat niya sa kanyang anak at napalaki niya ito ng maayos. At ngayon kahit hindi niya nahilingin, ay nasusuklian na ang kanyang naging sakripisyo noon. Tama nga ang sabi nila, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ilalim at kung minsan naman ay nasa ibabaw. Maaaring nasa pinakamababang bahagi ka ngayon ng iyong buhay. Pero darating ang araw na ikaw naman ang aangat. Samahan lamang ng pagtitiwala sa Diyos.